It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang kitang ng bituin? Sana ganun ka nga pa rin. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Aanhin ang ulan sa paradiso. So kahit madulas ay dati malapit ka, ngayon walang kahati ng init pag maulan. Sana naman tumigil ang ulan. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang kitab ng bituin? Sana ganun ka nga pa rin. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo?
Ayan, so magandang gabi po. Good evening to everyone. Um, so we are live sa Facebook, no? Ayan, para i-award yung mga top notchers natin for the September 2023 REE na exam. Ayan, so ito twice a year lang to. Minsan lang, 'di ba? Minsan lang lalabas yung results ng board. So this is a very short na awarding lang para ma-honor natin yung excellence na pinakita nila. Ayan. So shout out sa mga nasa Facebook at nakikinig sa Facebook. So to start off, may I call Sir Lenu. So si Engineer Leno yung head ng EE department natin. So to open this short program lang, so I'd like to call on Sir Leno. Ayan, sir. Wait lang po. Sir, good evening. Ayan, sir, wait lang. Good evening, everyone. Ayan. So, Ayan. magandang gabi po ulit sa ating lahat, to every people na nandito ngayon sa Zoom meeting, and to every people that is watching our live on our Facebook. Again, magandang gabi po ulit sa ating lahat. So, I hope that you are safe and you are well. Kasi meron tayong issue na ngayon, about the smog and such. Pero we're hoping that you guys are safe and sound kung nasan man kayo ngayon. So, first and foremost is I would like to acknowledge the presence of every people that is behind Excel Review Center. First and foremost is our founder and our president, Engineer Jaime Chong, and also our vice president, Engineer JJ Chong, to our instructors, EE instructors, Engineer James Bunag and Engineer Angeli Ampere. Magandang gabi po ulit sa ating lahat, and welcome dito sa ating sa ating munting event with regards to us awarding yung mga top notchers natin. And first is I would congratulate every passers that we have in Excel. Sa lahat po ng mga pumasa for the recent board exam, nakakagulat man yung result, which is sobrang baba, which is 30.87%. We congratulate all of you guys. Mahirap yung board exam, ibig sabihin, kasi ang baba ng passing rate natin. And for those people that still aspires to be an electrical engineer, I hope na hindi yung mga numbers na yon yung magde-demotivate sa atin on us taking the board exam. You know guys, gaya nga ng laging sinasabi ng president namin, that passing the board exam is all about values and principles. That's why ito yung mga bagay na ina-uphold namin dito sa loob ng review center natin. That we are firmly believing that if you have the drive, you have the passion, you have the integrity to really understand electrical engineering, you'll be one of the people that will pass the board exam as well. Okay, so enough with that. Again, my goal is to welcome all of you, and let's enjoy this. Let's enjoy this ceremony night. Back to you, Sir JJ. Yes. Salamat. Salamat, sir. Okay, thank you, Sir Leno. So, okay, wait lang. Naka-off pala yung video. Yan. Okay, so before we start with the awarding na proper, so for those who are watching sa Facebook or mapapanood to eventually or nasa Facebook group natin. So ano ba yung purpose ng awarding na to? So unang-una, like what I said kanina, topping the boards, hindi naman siya, it's not an easy feat, no? Konti lang naman yung nagtatop sa boards. So imagine when you take the board exam, 4,000, 5,000 yung mga examinees, no? Pag napasok kayo sa top 10, 'di ba? It's no joke, 'di ba? Na mapasok kayo sa top 10. So, syempre we want to honor yung excellence na pinakita ng mga reviewees natin na nag-top sa boards. But more importantly, we want to inspire yung mga aspiring na mga REEs, no, in the future, yung mga magte-take
this coming April or September next year, or maybe 2 years from now pa, kung mapapanood nila to in the future, then malay natin, ito yung start ng journey nila to top the boards. So, not to mention, syempre meron din tayo mga prizes, no, para sa mga top notchers natin. So meron tayong mga cash prizes, and meron tayong ipapamigay ng mga certificates na later on. So yeah, yun yung reason kung bakit nandito tayo. Okay, so and then of course we will hear also from couple of the top notchers ng Excel. So maririnig natin sila naman talaga yung star ng show tonight, no. So para naman talaga sa kanila to. So yeah, let me call on Ma'am Angeli, no, so to introduce yung isang top notcher natin this September. I'd like to call on one of our REE na mga instructors, no, si Ma'am Angeli. Ayan. So ma'am. Good evening, guys. Yan. Let me introduce, guys, our top 8 from our September 2023 Registered Electrical Engineers Licensure Examination. So, introduce ko lang si Kevin na mabilis. So, si Kevin actually, guys, isa talaga siya sa mga student namin from Cebu. So, he is from the Central Philippine University. And yun nga, parang so, medyo nagtagal din ako sa Cebu, nag-instructor ako sa Cebu. So, matagal din ako nag-stay doon. So, medyo naging ka-close ko talaga yung mga taga Cebu, yung mga students natin from Cebu. So, shout out sa inyo, guys. So, yun, guys. So, in our coaching, we had this quizzes, no? Meron kami doon quizzes. And, yun nga, parang doon ko na-notice si Kevin. So, si Kevin, galing talaga si Kevin, guys. So, kapag may mga quiz, talagang matik, siya talaga yung highest, kumbaga yun. And then, like for example, may mga nagpapaturo ng mga student, no? So, siya talaga yung nilalapitan, si Kevin. So, he even correct me, guys, no? He even correct me on one time, one question, and I will never forget that. Kaya yun, guys, so sobrang believe kami kay Kevin. So, kaya todo support din kami sa kanya. We are so happy and grateful na Kevin did it. He passed the board exam. He is even in the top 8, guys. Okay? So, that time, hindi talaga kami napapagod. Lalo na ako, hindi ako napapagod. Kasi, I have this feeling, no? I know I have this feeling na we will have a top notchers. Hindi lang isa, no? So, as you can see here, we have here 3 top notchers, guys. And we are so lucky, guys, that we have Kevin. Okay, guys, let me introduce to you Engineer Kevin Ilarina, our top 8 in 2023 REE September Licensure Examination. Hello, Kevin. Congrats, Kevin. Hello, ma'am. Thank you po. Thank you po sa introduction. So, hello po and good evening po sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood. Ako nga pala, si Kevin Ilarina. At sa awa ng Diyos, ako po ay nakapasa ng board exam at andun po ako, no, sa mga nag-top, no. So to start, ay gusto ko munang i-share yung experiences ko during my review, no. So actually, medyo makitid talaga yung review ko. Ang sabi ko nga, yung review ko lang is around 3 months kasi medyo hindi talaga nag-align yung graduation namin sa CPU tsaka yung sa board exam date. So, habang hindi pa kami yung graduation sa June, tapos yung review ko, nag-start na ako sa June din. So, wala sa aga, nag-comply pa ako sa requirements for graduation. Tsaka sa gabi naman, doon ako nagre-review. Kaya laking salamat ko talaga doon sa Excel kasi when it comes to online review, no, unmatched po talaga si Excel, no. As I've heard from other review centers na si Excel kasi meron siyang learning management system, meron talaga siyang website na organized, tapos easy to talaga navigate, no, when nag-online review ka, as in my case. So for the first few months, 2 months pa ako nag-online, at laking salamat ko po talaga sa mga instructors na marunong talaga mag-teach online, no, marunong shout out kay Sir Leno, kay Sir JJ, kay Ma'am Ampere, no, ang galing talaga, no.
fast forward no sa 1 month kasi gusto kong mag-transition from online to face kasi mas ano talaga ako, gusto ko talagang face to face yung refresher natin. So nag-ano po ako from Aklan kasi originally from Aklan. Tapos nag-ano po ako to Cebu para lang makapag-review no. So those last month no, gusto ko po munang pasalamatin yung Excel admin sa Cebu kasi very ano talaga sila. No, even 1 month na lang yung board exam ko, very accommodating sila, very accepting, no, sila Sir Erwin, no, Ma'am Isa, no, laking salamat ko talaga sa kanila. And ayun po, no, so 1 month na lang yung ano ko, no, so yung mga tips ni Sir Leno, ni Ma'am Ampere, no, at syempre sa ibang instructors, no, ang laki talaga ng tulong kasi yung board exam ngayon, puro solving na, no, as ay other takers din yung makipagsaksi, no, almost 80% siguro, no, kumpara sa akin, yung solving, especially sa EE, no. Tapos sa ESAS, meron talagang alien, no, andyan naman si MATLAB, andyan din naman si management, no. So ayun, no. So sa mga nag-take tapos hindi nakapasa, no, you did your best po. And pahinga po muna and come back stronger sa April, no. Kaya nyo yan, future engineers. So sa ano po, siguro mga tips kong maibibigay na pwede kong maano sa inyo is yung ano ni Ma'am Amper po, no. And that's to look for the reference ni examiner, no. Hindi lang kung gusto mo talaga maging top notcher, siguro yung maibigay ko is kung ano yung mga reference ni examiner, no. So for example, si Lindeberg, si Physics Test Bank, nakalimutan ko yung pangalan, tsaka marami, no, kasi maraming reference examiner. So if meron kang time, no, at tsaka motivated ka talaga na mag-top notch, and that siguro yan yung pinaka biggest tip ko, no. And that is to look for the reference, no. And tsaka hindi naman puro aral, no. Kasi yung board exam hindi naman yan mental eh. Kumpara sa akin, meron siyang physical, meron din siyang emotional, tsaka spiritual aspect eh. Physical in a way na dapat hindi ka hindi ka dapat pwedeng magkasakit. So dapat condition talaga yung body mo, no. That's what I meant na physical, no. So wag lang puro aral, wag lang po marunong mag-ano din po tayo, no, mag-exercise, no, kung anong mag-basketball, kung ano po yung ano pong gawin pa basta lang magalaw lang yung ating body. No, next naman siguro yung emotional, no. Kasi nga nag-dorm pa ako sa Cebu. So marami pa akong nakilalang mga friends diyan sa mga taga Cebu. Shout out po sa mga EE tsaka yung ECE diyan, no. Good luck sa ECE sa October. And ayun. So maraming aside sa sa pag-review ko, nakipagsalamuha din ako sa kanila, no, kung anong mga experience nila. So parang yan yung ginawa kong rest eh. Tsaka yung spiritual, no, kasi hindi ka naman let's face it, no, si Lord talagang nagbigay sa atin ng opportunity tsaka ng guidance, no, sa kung ano man yung mga gagawin natin. And ayun po, no. So lastly, gusto ko talaga magpasalamat sa Excel dahil and I'm lucky talaga na andyan sa Excel kasi hindi talaga ako makapag-take ng September exam September 2023 na exam kung walang online review, no. Kasi yun nga sa Excel talaga yung the best when it comes to online review po. And ayun po, no. Thank you talaga for the Excel family. Thank you for believing in me and supporting me in helping me to pass the board exam. And by God's grace, I was even able to achieve more. No? So, thank you. Thank you po sa Yan lang po. Ayan. So, maraming salamat, Engineer Kevin. Ayun. So, congrats po, Engineer Kevin I. Ilarina from CPU, no, sa Iloilo.
8th placer, September 2023 REE na exam. So ayun, ang daming sinabi ni Engineer Kevin, no, na mga insights, mga tips, especially for yung mga aspiring na mga REE. So to award this certificate of recognition, so since virtual event to, ganito muna yung certificate natin, Engineer Kevin. Excel First Review and Training Center Inc. Awards the certificate of recognition. This is presented to Engineer Kevin I. Ilarina from Central Philippine University, 8th placer, September 2023 REE board exam, for his exemplary performance in the September 2023 REE board exam, making him an epitome of Excel's core value of excellence. Given this 23rd day of September 2023 at Excel Review Center, JRT Building, Imus Avenue, Cebu City, Cebu, Philippines. So signed, yours truly, Engineer Santos Cuervo, VP Academics, and Engineer Jaime Archong, President of Excel Review Center. Ayan. And then of course, we have cash prizes, no, para sa mga top-notchers natin. And for those who are aspiring to top the boards in the future. So ayun po, meron po tayo mga cash prizes for top-notchers. Pero syempre, hindi naman yun yung reason, di ba, kung bakit gusto natin mag-top sa boards. Kasi this is one of those things that money can never buy. No? So wala namang cash prize na kapalit talaga yung pag-top sa boards. Pero syempre, as a token of our appreciation to our top-notchers and to help them celebrate. So meron tayo mga prizes na ganyan. Okay, so thank you so much, Engineer Kevin. Now, yung next top-notcher natin, nandito na siya kanina, no? Unfortunately, biglang nawala si Engineer Wenwen Torremocha from CTU Danao. Okay, so sabi niya kanina meron daw silang church activity, medyo maingay daw, and lalabas muna siya sa kanila, no, para makasali. Okay, but I'm not sure if baka naputulan na siya ng hindi na nakakonect sa So but he was here kanina. Sige lang, we'll look for a time na makapag-send ng short message also si Wenwen, for those who want to hear from him. Kung ano naman yung mga tips, no, ano naman yung mga advice na pwede niyang ibigay, pwede niyang mabigay. But on behalf of the whole team ng Excel, we'd like to congratulate also Engineer Wenwen Torremocha from CTU Danao. So ito yung certificate niya. I'll just read it again. So this certificate of recognition is presented to Engineer Wenwen Torremocha from CTU Danao, 7th placer, September 2023 RE board exam. So ayan, Wenwen, see you sa Excel Cebu para ma-claim yung mga prizes natin. Okay, so now I'll give the floor back to Sir Leno, no? Kasi si Sir Leno, ito ako personally inaabangan ko yung gustong sabihin ni Engineer Prince Ayan, kasi hindi bihira to yung mag-top sa dalawang board exams, no. Not to mention ang tataas pa, no, second placer sa September 2023 REE na exam, tapos first place, no, sa RME na board. So I'm sure maraming gustong makaalam ano bang kinakain nito, no. ano bang sikreto, no, kasi grabe guys. So Sir Leno, can you introduce our next top-notcher? Okay, sir. Thank you for that, Sir JJ. So yung inaabangan natin is si Engineer Prince Ian Cruz from the Technological University of the Philippines, Manila. So hello sa'yo, Engineer Prince. Kabaro, Kasi I'm from TUP Manila din. And I'm very proud that TUP Manila is able to produce top-notchers for
the past 2 board exams. And at this moment, ito yung pinaka-highest for the past 10 years na na-produce ni TUP Manila. So TUP Manila is also proud kay Engineer Prince Ian. So according to Engineer Prince, he is one of those students na before going into engineering, meron talaga siyang heart to be a top-notcher someday. Kumbaga, nasa kanya na talaga yung yung passion and also yung drive na gusto niyang makamit yung ma-recognize siya as one of the best in his class. And for him, he's also a person, so grabe, di ba? Parang top 2 tapos top 1. Parang imagine guys, kasi one item na lang ata or sobrang liit na percentage na lang. Parang pompiang na yung result, top 1 siya parehas. And according to him, he's one of the people na naka-experience din talaga ng emotional roller coaster pagdating sa review period. Kasi you're going to take a review, you're going to search for references, you're going to listen to your review center, you're going to listen to your instructors, you're going to find and solve many problems and so on. And with that, medyo manipis yung tulog niya. Yun nga yung sinasabi niya sa akin na 3 hours lang daw madalas yung tulog niya. And from the recent board exam, 3 hours lang talaga yung naging tulog niya. Kasi syempre, there's so much going in his head. And pagdating sa emotional ride na yun, I believe naman that God is very gracious to him. Kasi binigay naman ni God yung talagang talagang dream niya ever since na siya ay pumasok sa engineering. So, with all of that, we're very proud of Engineer Prince and let's welcome him as he is. Engineer Prince, hello. Ayan, si Engineer Cruz. Hello, Engineer. Kaso parang hindi namin marinig ang iyong mic. Yan. Narinig niyo ba siya, sirs? Parang walang Parang wala pa. Sige, let's wait for him na lang din. Hello po, sir. Pero Dinig- grabe ayan. Hello. Hello po, good evening po. Ayan, good evening, Prince. Welcome. Salamat po. So, yun nga po. So, share ko lang din po yung mga naging experience ko po dun sa pag-review. Nung, yung sa mga nauna pong months, okay naman po, parang nakakaya naman kasi meron namang time management, tas nadidisiplina ko naman po yung sarili ko. Pero po nung last 2 weeks na po ng review, doon na po ako nakaramdam ng pressure po na nahirapan po ako makatulog kasi nga po kung ano-ano po yung iniisip ko na makakapasok ba ako sa top 10 tapos kakayanin ko bang matapos yung mga nire-review ko kasi parang pagka malapit na yung exam parang feeling mo napakadami na tapos parang feeling mo di mo na matatapos. So ayun po yung nagiging reason kaya hindi po ako masyadong makatulog ng maayos. Tapos po nung exam na mismo, dun talaga yung parang malala na hindi na ako makatulog. Parang 3 hours lang po yung tulog ko nun. Dumating nga po sa point na nung mga ESAs na parang mapapikit lang ako saglit parang pili ko na nagilip na po ako ganun. Tapos may mga namamali din ako ng basa po sa mga tanong kasi nga yun nga po sobrang kulang po sa tulog. Tapos ang ma-share ko po na-share ko po yan kasi para po makapag-prepare na po yung mga future engineers natin sa ganong klase ng pressure na para kung makapagplano na po kayo kung paano nyo maiiwasan yung ganong klaseng na hindi na kayo makatulog pag malapit ng exam saka yung sa mismong exam. Pagdating naman po ng exam mismo, sobrang para sa akin ang hirap po talaga niya. Isa siya sa mga pinakamahirap na kasi ang sinasabi po no na kapag nahirapan ka sa pre-boards, parang hindi ka naman masyadong mahihirapan sa board exam kasi mas madali daw yung board exam. Pero nung na-take ko na yung board exam po nitong September, ang hirap po talaga niya. Tapos ang dami pong mga tanong na hindi tapos may mga tanong din po na parehas po yung A and B, tapos parehas din yung C and D. Parang dalawa na lang yung pagpipilian mo na sagot, pero kailangan mo pang mahulaan kung alin din yung hindi na typo. Tapos ayun, may mga typo rin po na tanong. Especially dun sa EE po, may mga kakaibang symbols din po dun na
ah, sa mga klaseng tanong, maging matalino po kayo sa ng type or yun nga po, yung pagto-troubleshoot po ng tanong. So, ayun naman po, yung maipapayo ko naman sa mga future engineers, dapat meron kayong self-discipline sa time management. Yung disiplina ko na sa sarili ko, limitado lang yung paglalaro ko ng mobile games. Tapos, hindi rin ako masyadong gumagala. Gumagala naman, pero limitado lang. Tapos, nilalabanan ko rin yung katamaran ko noon. Tapos, yung ginagawa ko naman pagdating sa time management, nakaplano na agad first day pa lang ng buwan kung ano na yung mga aaralin ko sa mga susunod na araw. Tapos ilalagay ko rin yung bilang ng oras na ilalaan ko sa bawat topic na aaralin ko sa isang araw. Dapat malawak din kayo mag-explore ng kung ano ba yung madalas na tinatanong sa board exam para hindi masyadong marami yung kinakabisa nyo. For example, nakakita kayo ng tanong tapos napakahaba ng solution niya, dapat parang maisip mo na dun pa lang na, hindi na 'to tatanungin sa board exam kasi ang haba ng solution. 1 point lang 'yun kada tanong, eh. Kaya usually kapagka mga mahahabang tanong, 'wag niyo na masyadong pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan niyo na lang ng pansin yung mga maliliit na details dun kasi for example, yung mga conversion, 'yun mga tinatanong 'yan sa board exam, madalas yung tanungin. Saka yun nga, yung sa reference din po na nabanggit kanina na alamin niyo din yung reference ng examiner. Pero wag kayo masyadong mag-rely dun kasi yung case namin nitong September parang wala masyado, yung sa mga nabanggit na libro na Lindeberg saka yung physics. Parang wala po ako masyadong natandaan, konti lang po. Tapos, dapat magaling din kayo mag self-study kasi may mga ibang topics na bago lang sa inyo pagdating ng review. Diyan ako nagagalingan sa Excel kasi marami akong natutunan dun sa Excel na parang hindi ko masyadong na-encounter nung undergrad or baka nakalimutan ko lang. So ayun, maga-guide nila kayo kasi ang gaganda nung ano nila, yung animation videos nila, ang laking tulong po nun sa'kin. Dun po ako nakapag-advance study sa mga animation videos po nila kasi parang available na yun, kahit hindi pa kayo nag-i-start talaga mag-review kasi meron na kayong Excel account. So ayun, isa din ay, 'wag iaasa lahat sa review center. Wag kayong 100% umasa sa review center kasi nasa sa inyo pa rin yung success. Guide lang ang review center sa inyo. Mag-aral din kayo ng techniques sa pagsasagot tulad ng Caltech, reverse engineering, process of elimination, saka yung iba pa. Matututunan naman din 'yan sa inyo sa Excel. Ayun, tapos, kailangan din pangalagaan ng physical saka mental health. Mag-exercise at kumain ng healthy foods para hindi kayo magkasakit. Tapos umiwas din kayo sa mga bagay na nakakapagpa-stress at nagbibigay pressure sa inyo. Saka dapat kumpleto rin lagi kayo sa tulog. Tapos, intindihin niyo lang din yung sarili niyo. Halimbawa, sa kalagitnaan ng review, nararamdaman mo na nahuhuli ka kasi ang daming mas matataas na scores, huwag mo silang isipin. Isipin mo yung sarili mo na ano ba yung mga dapat mong pagfokusan pa, saka ano pa yung kung saang subject ka ba dapat mag-improve. Ayun yung isipin, wag mo isipin yung mas mataas sa yung ibang ka-review mo. So pagkatapos naman ng exam, maganda sana na as much as possible kung kaya nyo or depende naman sa inyo, huwag niyo na masyadong pag-usapan yung mga tanong kasi nakaka-stress kapagka naalala mo yung mga pagkakamali mo. Isa yan sa mga pagkakamali ko nung first day ng exam kasi meron kasing group chat, tapos dini-discuss nila dun yung mga ano ba yung sagot dito, ano ba yung sagot kanya. Tapos ang ginawa ko sa sobrang stress ko, nalilista ko na yung mga mali ko, ano ba yung mga nabibilang ko na kung ilan yung mga mali ko. Tapos naapektuhan na naman ako, may time nga na nag-overthink ako na baka mamaya may na-skip ako ng shading. Yung pala, pag-overthink lang yan. So, para maiwasan yung ganong klaseng stress, kung kaya niyo, huwag niyo nang pag-usapan yung mga lalabas sa board. Kasi wala naman na kayong magagawa, nasagot niyo na yun, hindi niyo na yun mabubura. So, tanggapin niyo na lang na nagkamali kayo kasi nangyayari talaga yun, nagkakamali talaga tayo. Saka, ayun, gumawa kayo ng mga activities na kung saan makakalimutan mo yung mga tinanong sa exam. Ayun, so yung pasasalamat naman, gusto kong pasalamatan yung mga naging professors ko sa TUP kasi magagaling yung mga naging professors ko sa TUP kasi ayun, marami ding nakasuporta sa akin sa TUP, sobrang nila, accommodating din nila. So ayun,
isa yung TUP sa mga dahilan kung ba't ako nag-top notch sa boards. Tapos gusto ko rin pasalamatan yung mga naging kaibigan ko sa college kasi parang ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang supportive na environment. Kaya gusto kong pasalamatan yung mga naging kaibigan ko sa college. Saka yung parents ko, kay mama, saka kay papa. Especially kay mama kasi may time na parang nag-breakdown ako nung nagre-review ako kasi sobrang daming kong nararamdamang pressure. Ang daming nagsasabi na, uy, titingnan namin yung pangalan mo dun sa top 10 mga ganyan. Ayun, yung mama ko, nandiyan siya para, ayun, malaking pasalamat ko sa mama ko. Ayun lang po. Ayan. So thank you Engineer Prince, pero wait lang, hindi pa kita papakawalan, may question kasi ako eh. Baka si Ma'am Angeli tsaka si Sir Leno may question din, pero ako I have two questions lang, no, for our second placer nung September 2023 REE na exam, and yung first placer nung September 2023 RME na exam. So my first question is, ano yung naging motivation mo, like ano, or motivation slash what inspired you to review so hard para alam mo yun, para makuha to, 'di ba? Kasi again, it's no joke to eh, no. It's not easy na top sa boards. Especially na to do it in 2 exams. And my second question is, nung nakita mo yung results, can you describe kung ano yung mga emotions, paano mo nalaman na ikaw yung top 2 sa REE tsaka top 1 sa RME na exam? So pwede mo bang ikwento yun saglit for everyone? Anong na-feel mo, anong emotions, no? Kasi I'm pretty sure unforgettable to na na anong oras ba yun? 7 o'clock ng gabi na, 'di ba, on a Friday, no, na lumabas yung result. So konting kwento lang, engineer, no? Okay po. Pagdating naman po dun sa yung motivation ko po nun yung parents ko po kasi parang gusto ko po ibigay sa kanila yung parang kung ano po yung pinaka-best na mabibigay ko na performance po para po maging proud po sila sa akin para masuklian ko po yung yung suporta po na binibigay nila sa akin. At saka naging motivation ko rin po talaga yung mga kaibigan ko po saka mga professors ko po na kasi nung bago po ako pumasok sa TUP parang halimbawa lang po ito na hindi ko naman po nakikita yung sarili ko na isa sa mga magiging top notchers na parang hindi ko iniisip yung sarili ko na gano'n ako kataas na kaya ko ba na hindi nakakayanin ko 'yun. Tapos yung continuous support po ng mga kaibigan ko na for example po yung mga profs ko po sa TUP sinasabi nila na first year pa lang po ako parang meron na pong nagsasabi sa akin na parang sure daw po siya na makikita niya yung pangalan ko soon sa top notchers. So ayun po, yung mga suporta po na nararamdaman ko sobrang nakakataba po talaga ng puso. Kaya dahil po doon, nagkakaroon po ako ng motivation po na mas galingan po. Kasi parang ang dahil pong naniniwala sa akin. So dapat maniwala din po ako sa sarili ko. Pagdating naman po doon sa may resulta po, hindi ko po talaga yun ina-expect kasi ayun, nahirapan po talaga ako saka parang pakiramdam ko po ang dami ko pong mali. Kaya nung nakita ko po yung pangalan ko, ayun sobrang saya ko po, bumaba po ako agad tapos pinagmalaki ko po agad kila mama, kila papa po na ayan na nag-top po ako sa board. Kasi sobrang nahirapan po talaga ako ta's ayun nga po parang dahil pong mga nauulit na tanong. Saka hindi ko rin po talaga parang hindi naman din po natin talaga masasabi kung ano yung rating na pasok sa top 10 eh. Kahit sabihin mo na naka-90 ka, parang paano kung puro 92 yung mga nakapasok sa top 10. Kaya kahit naging goal ko na yung pagiging top sa top 10. Kaya gano'n na lang po yung naging pakiramdam ko nung nakita ko po yung resulta. Na sobrang saya po. Ayun lang. Ayan.
Thank you so much, engineer, no? So, Engineer Prince. Ayan. So, again, for those who are watching us live sa Facebook, so ayun po, nakita niyo yung second placer September 2023 REE exam. And yung first placer September 2023 RME na exam. Okay, and congratulations again, Engineer Prince Ian Cruz from TUP Manila. So this certificate of recognition is presented to Engineer Prince Ian F. Cruz, Technological University of the Philippines, Manila, second placer September 2023 REE exam, first placer September 2023 RME exam, for his exemplary performance in the September 2023 REE and RME board exam, making him an epitome of Excel score value of excellence. So given this 23rd day of September 2023 at Excel Review Center, JRT Building, Imus Avenue, Cebu City, Philippines. So signed, yours truly, Engineer Cuervo, VP Academics, and Engineer Jaime Archong, President of Excel Review Center. Ayan. And hopefully, Engineer Prince, you can visit us soon para ma-award namin or mabigay namin yung cash prize mo. But we'll reach out to you later, no, after na para ma-claim natin yung mga prizes. Okay? And before we close this one, si Sir Leno merong question kay kay Kevin. I think nandito pa si Engineer Kevin eh. So meron yatang tanong si Sir Leno. Ayan. Hello, Engineer Kevin, nandito ka pa? Yes, sir. Yes, sir. Ayan. So dahil si Sir JJ ay tinanong si Prince. Ako din may ano lang din ako, may something lang din ako in mind na gustong i-ask sa'yo. Kasi you said earlier that yung naging review period mo is around 3 months lang. So, ano yung bagay na nag-push sa'yo? Kasi kung ako, 3 months lang ako magre-review, parang ayoko siyang i-push. Talagang kakabahan ako na, ba't ako mag-continue? So, what pushed you? Or what made you do it? Parang what made you continue on taking the board exam? And ano naman yung maipapayo mo? Kasi parang weird yung calendar ng EE ngayon eh, di ba? Ano naman yung maipapayo mo for those people na makaka-experience nung na-experience mo na hesitant sila na mag-take ng board exam? What can you advise them then? Sige po, sir. Siguro yung mano ko, sir, ang ano ko lang talaga is, what's the harm in trying, no? So, sinuggest ko po sa main school na, sirs, mag-take po ako ng board exam kahit 3 months lang po. No, syempre meron talagang nag-advise na baka talaga na masyadong arrogant ako, masyadong na parang minamanliit ko lang yung board exam, no? Kasi ayun nga, no? So, yung ko lang, mapapayo ko lang sa mga future engineers diyan na kaya parang din yung preparation, parang hindi enough, no? Kasi even if mga 6 months ka, I've heard from sa mga seniors ko nung April, no, even if 6 months ka or ilang months ka magre-review, mafe-feel mo pa rin, no, na hindi talaga enough yung review, no, pagre-review mo sa board exam, no. So yung ko lang, yung mindset ko lang is, no, if wala talagang, para sa akin, no, walang imposible sa kung wala kang gagawing bagay sa walang imposible, no, sa gusto mong makakamit, no. So if gusto mo talaga siya, then why not give it a try, no. Syempre you need to have the credentials, no. Syempre meron talaga, it's a thin line yun. Thin line talaga yung pagiging determined tsaka yung pagiging arrogant, no. So syempre assess mo muna sarili mo na na kaya mo ba talaga, no. So sa akin naman, siguro medyo lang talaga ako. I have belief na sa sarili ko na kaya ko yung board exam, no. So kasi most of the time yan lang yung kailangan mo eh. You just need to start, no. Start with yourself, no, and find your reason
bakit ka kumukuha ng board exam. And syempre, para to become an engineer. So, yun po, sir. Thank you, Kevin. Ano naman yung mapapayo mo sa sa mga aspiring electrical engineers na magiging hesitant na mag-take ng board exam? Hmm. Yun nga po, sir, no? I-assess nyo talaga yung sarili nyo, no? Wag pong kung hesitant, no, that means na well, meron hindi pa tayo sure, no, sa ating capabilities, no, sa ating kung kaya ba talaga natin yung board exam. And that's okay, no. Lahat naman, I'm sure lahat naman ng mga top notchers nakapag-feel ng ganyan na hesitant pa rin. And yung ko lang is take a good look talaga sa sarili mo, no. Wag be true to yourself, no. Kung kaya mo, edi go for it, no. At kung hindi mo kaya, wala pong mali, no. Wala pong mali diyan. No, meron pa rin andyan lang talaga yung board exam, no. No, kung wag po natin i-rush yung sarili, no. So, yan po, sir, no. Be true to yourself lang talaga. Thank you, Engineer Kevin. So I hope na yung mga people na hesitant pa rin hanggang ngayon mag-take ng board exam is ma-inspire dun sa mga words from one of our top notchers. Again, congratulations po sa inyong dalawa, Engineer Kevin and Engineer Prince. And going back to you, Sir JG. Ayan. So, basically sinabi ni Engineer Kevin, guys, na self-awareness importante 'yon, di ba? So, aware kayo sa sarili niyo kung anong kaya, anong hindi, no? Also, syempre disiplina talaga, di ba? So, kung gugustuhin talaga, meron naman talagang way. Ayan. And si Engineer Kevin is proof na it's not about yung length or yung duration ng review, no. It's about the quality also ng review. Ayan. So yun. So thank you so much, no, sa mga top notchers natin. So I think yun na yun. To formally close this awarding, so we'd like to hear from the president of Excel First Review and Training Center Inc. So Engineer Jaime R. Chong. Okay, thank you, Sir JJ. Thank you. Okay, so from what I heard sa mga top notchers natin, I think you really deserve to top the board. Kasi yun, tulad ni sinabi ni Kevin, na kahit 3 months preparation lang, ang sinasabihan pa siya na arrogant siya, maybe parang mayabang na kahit 3 months na pinipilit pa. But the fact is, you are so determined to the point that you really deserve to top the board. Kasi one of the requirements na maging top notcher tayo is you must be a determined person, di ba? Hindi naman pwede na parang alanganin ka yung sinasabi na hesitate. Now, don't hesitate. Never hesitate, okay? So, that's isa yan sa mga requirements. And yung narinig ko rin kay Prince Aya, no? Sa pangalan pa lang, Prince na. So, ibig sabihin, you're really a royalty, no? So, yung mga nabanggit mo, mga nasabi mo, mga advice, yun, yung mga isa yan sa mga qualities yun for somebody who will excel in whatever endeavor. Now, during my younger years, yung medyo nasa edad pa tayo na katulad nyo, and bago pa rin ako naturo sa review, na I used to collect basketball cards. Yan ang parang hobby ko, parang yung mga Bickett cards before. And then mahal yun, parang expensive hobby. So pag halimbawa, meron kang cards na meron sa loob and then paswerte-swerte kung special cards or not. And what I learned from collecting cards is the rookie card is more expensive than an MVP card. Halimbawa, if you get a card na Michael Jordan during the time, no? Pagkatapos MVP siya, mahal yun. Pwede may benta yung card. But if you get a card of Michael Jordan, which is a rookie card,
Okay, so yung nanalo siya ng Rookie of the Year award, then it's a lot more expensive. And then I come to realize the reason because Rookie of the Year happens once in a lifetime. You will win Rookie of the Year award only once in your lifetime, while you can win MVP over and over again. Now, topping the board for me is a Rookie of the Year award. You will win that only once in your lifetime. In fact, kung mag-take ka ng board, then pagkatapos bumagsak ka and you will take the exam, even if you got the high score, you will not top the board anymore. Kasi ang requirements is, you must be a first taker. So meaning to say, this achievement now is something that you will be very, very proud of. The reason, because not everyone can get it. It happens only once in your lifetime. Kasi pag MVP sa mga ibang trabaho natin, maka-receive din ng maraming awards. But normal naman yan. Pero this one is only once in a lifetime. So I would like to congratulate both of you for making it to the top. No? So that's an achievement, and that is something that hindi na talaga mawala sa inyo. Okay. Now regarding sa qualifications, no? I understand that Kevin is not even a Latin honor graduate, no? So sabi nila, pag hindi Latin honor, hindi makatap sa board. But Kevin proved it wrong, no? So yung statement niyan, hindi yan totoo. So if you really want to top the board, so it start with one thing. Yun man talaga sinasabi ko. First, you want it. You cannot get something if you don't want it. So after one thing, then you start working to get it. Now, marami naman dyan, mga summa cum laude, mga magna cum laude, and believe sa sarili na talaga makatop sa board, but they did not want it really. Parang sa kanila lang, makatop lang sa board, swerte na, parang ganun. Now, I've been a reviewer for some time. Pag tinanong ko, gusto ka ba mag-top? Okay lang sir, kung mag-top, parang okay lang. Parang I don't see parang wala masyadong want na ano doon aspect. Unless if you ask, gusto ka mag-top? Yes sir, gusto ko talaga mag-top. Dream ko talaga yun. So makita mo yung intensity doon. Okay, so yun ang nandyan sa inyo na siguro kulang sa iba. And that's the reason why you made it to the top. Okay, so another thing, you will be proud to top the board in the board examination, which is considered the hardest among the EE board exams. No? Kasi ang pumasa is only 30%. Now, pag hardest exam yan, kasi kami, when examination result is masyado mababa, we consider that as a hard exam. Pag a hard exam yan, pag makapasa ka lang doon, it's really an honor. It's an honor. Parang you'll be very happy, nakasama ka sa talagang kuan. And if you top the board, it really is an icing to the cake. Now versus if madali lang exam, pumasa 70%, and then kasama ka nun, wala masyadong kuan. Natural, 70% yung pumasa. So therefore, nandun ka. But for a very low passing examination, then passing is already an honor. Much more if you top the board. And here you are topping the board. So it's really, really good, no? Now, when Sir JG asked Kevin about the motivation, ano bang motivation mo, Kevin? No, not Kevin, but Ayan, friends. So, sabi niya, well, my teachers, my parents, okay, they believe in me. Well, that's good, no? Kasi if people believe in you, first year pa ko, meron nang sabi sa akin, now, someday I'll be in the top notcher. Now, so this guy believes in you. So yung mga teachers nag-believe sa iyo, and then you take it as a challenge. Kung may naniwala sa akin, bakit ako? So paggalingan ko. Now also, the fact that you mention your parents is something I really am happy, no? Because not only that I'm a parent myself, because I used to teach economics in the board, no? In the review. Dati ako yung nagtuturo ng engineering economics, and I always emphasize in economics how your parents work for you. So yun, isa yun.
Kaya sa economics lesson ko, palagi ko sasabi, why don't we compute how much our parents spent from the time you start your education until you finish it, until you are reviewing, until you become an engineer, until this very moment while you are reviewing. So pag i-compute natin yan, okay, total na nagastos, hindi magbaba ng 1 million yan. Ang conservative value. So sabi ko, which means that your parents spent 1 million and that 1 million is invested on you. So they spend it on you. Instead of investing it on other things, they invested that on you because they believe that you are a better investment. Or probably sa lahat ng investment, they believe that you are the best investment. So kaya ngayon, kung hindi natin ma-prove na we are really a good investment, then sana ininvest na lang yung money na on some other things and they are millionaire now. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, your parents are not millionaires because of you. Dahil sa iyo. Kasi they should have accumulated that money and became millionaire, but instead they spend it on you. And to pay justice to them, then you must become engineers. And not only you are doing justice now, or becoming engineers, you give them such an honor. I know you're very proud, and I'll tell you that your parents will be twice or 3 times or many folds as proud. So maganda ginawa ninyo, and just continue this endeavor, no? So this is just the start of the career. Now, I always tell our students in the review that even the teachers, no? Now, I told the teachers na you teach them good values. Huwag natin turuan natin ng lessons, makapasa sa board, turuan din natin, i-guide natin that they'll become better engineers, good citizens, etc. No? So yun ang mission natin sa review. Hindi yung nagtuturo tayo, naninira tayo mga ibang review centers. Kung naninira yung ibang review centers, hayaan na natin. Hindi na tayo sasali doon, baka wala ng diferensya, no? So sabi ko sa kanila, let's teach them good values because the review is considered as a doormat to your professional life. So ngayon, you'll be entering your professional life, and this time it will not be so difficult for you because you have a good head start, no? Kasi meron kayong something na wala sa iba. So malaking advantage yan. But my advice to you is just keep your feet on the ground. Okay? Kasi if we'll keep our feet on the ground, hindi talaga tayo makuhulog. Kasi sometimes maraming mga top-notchers, no? Na pag nag-top na sa board, i-consider na nila na I'm somebody. Well, you are somebody, but you are not the only one. Ilan ba top-notchers sa isang taon? And then consider there's so many top-notchers. Okay? So many top-notchers. So marami. So ang sa atin lang, we'll use it as an advantage, not nagamitin natin for parang mag-ano tayo ng ibang tao. No, don't do that. Okay? Now, another thing I learned from my former scoutmaster who died just recently. Sabi niya dati, don't blow your own horn. So, ibig sabihin, do not talk about yourself. Do not brag kung ano nagawa natin. Let other people do that. Okay? Mas effective yun. Okay? So, kung ano yung magawa natin, then just, na lang siguro, keep it within yourself. After all, other people will talk about it. So, yun ang ano ko sa inyo. And then, since you already have the motivation, the drive to top the board, kaya nangyari yan, then just apply that to every endeavor you'll be undertaking so that you will continue to succeed. So, yun ang ano ko dyan. And then, siguro, ang maganda doon is, just be humble. Okay, just be humble. Wala naman siguro tayong problema if you're humble, no? And
hindi na kailangan to be boastful. Yung nagawa ninyo, that's something already. You don't need to prove anything to anyone anymore. Okay? So kami, saludo kami sa inyo because you made it to the top. And I also congratulate your teachers in Excel. Okay, sila lahat, si Leno, si Angeli, si James, si Socaldito, and of course your JJ and all the rest in the mathematics and ESAs. I congratulate them for helping our students, no? Pass the board and top the board as well. So maraming salamat, and then yun na lang siguro, the two of you, I'm so proud, and also I invite you to teach, no? If not in the review center, then teach in college. Kasi the only way na ma-pass natin yung knowledge natin is to teach. Okay, you have the knowledge. Now, don't keep your knowledge within yourself. Kasi mawala lang yan. So, i-pass on natin yan. Kaya sabi nila, knowledge is eternal. Ang tinuro ko dati to my reviewees at to my reviewees, naging teachers sila, tinuro din nila sa mga estudyante nila, yung estudyante na naging teacher na, tinuro nila. So my knowledge was passed on to several generations, no, of students. So that's why it's called eternal. So that's the reason why it is more satisfying if you will also teach. Okay, so turo din kayo, wag lang yung industry palagi, no? Kasi pag industry, hindi man natin ma-pass on yung knowledge natin. So magamit natin for the welfare of humankind, pero hindi natin ma-pass on ang knowledge. So the only way to do that is to teach. Sino magtuturo sa mga electrical engineers? Alangan yung mga doctors, di ba? So yung mga electrical engineers din ang magtuturo. So that's my advice. If you want it, kung talagang gusto ninyo, then it is a noble job also. Okay? So again, I would like to congratulate both of you. Wala si Winwin. Actually, he's from Cebu, no? And Kevin, I saw you at Excel in Cebu, no? Personally. So sana napa-picture, napa-photograph na po that time, no? Hindi ko kasi alam na ito mangyari. But actually, kami naman ni Sir Cuervo, we really are expecting you. Okay? So kami nag-usap-usap na kami si Cuervo. We're really expecting you. Now, by the way, Sir Cuervo is not available today. Kasi meron siyang minamatay na family member. Hindi naman direct family member, so he has to attend to. So that's why, in behalf of Mr. Cuervo, I will send his congratulatory message to both of you as well. Okay, so thank you. Thank you so much. Okay, so that's it. Before we end itong meeting na to, so on behalf of the whole team ng Excel, especially our EE department, thank you so much guys for joining us. Yung mga nasa Facebook Live, shout out po sa mga nanonood sa Facebook. Especially yung mga may nabasa ako sa comments, yung mga past students natin and yung mga yung mga future na mga reviewees natin. So sana na-inspire kayo sa mga top-notchers natin. Okay, and lastly, we'd like to congratulate again si Kevin, si Prince, and si Wenwen. And of course, all the passers from the September 2023 REE and RME na exams. Ayan. So, hindi naging madali yung board exam, 30% lang, no, yung national passing rate. So if you made it, ayun, congrats, no? So big congratulations sa lahat. Ayan, so thank you so much, and have a good night, everyone.